you may mention mga kaibigan, are they siguro mga donors for the day of this 10 Manila Youth? Oo, yung mga nagbigay ay nagamit na rin namin sa iba. No? Dinagdag namin sa sarili namin mga pera ng mga sundalo. Really examine what legal step can we take against the members of the National Prosecution Service who indicted the 14 of lying. Kasi ang sabi ng ombudsman, nagsasabi sila ng totoo. Ang sabi ng piskal, itong panel of investigator, nagsisinungaling. Alam niya. No? So, the irony is, ordinary people at the lowest strata of our society are able to grasp the issue and are able to determine who is lying from who is telling the truth. Pero itong mga sa Kongreso and yung highest echelons of our government, pinagtatakpan nila yung nakawan na nangyari. Dahil involved sila eh. Ngayon, tuwang-tuwa si Erwin Tulfo dahil daw nag-recant na yung 4. Eh, siyempre, kasi pinangalanan siya eh. Oo naman, na nabigyan siya. Congressman pa siya, senator pa siya. And in fact, isa sa mga nag-uudyok na sumulan ang mga ito, no? Yung si retired Sergeant Mark Bunagan, ang isa sa nag-uudyok. A very close friend din with the advocacy, no? Laban sa corruption. So, nakakataba ng puso talaga na may mga Pilipino na ordinaryong Pilipino na. Imagine magtatalipa pa na online lahat ng transaksyon. Oo. So, yun po, may mga kaibigan ka tayo dito kanina na pwede bang sa Gcash nyo na lang ipasok para maibayad sa korte. So, that is what sinasabi ng ombudsman na yung nasa likod ng pagpapaligtad ay itong mga nirereklamo natin ng paglalakot. Attorney, after this, after posting bail for 10 ex-Marines po, ano po yung next civil action natin if we are going to dito? Well, maraming papasalamat ako dahil may nagpadala nga ng 1,000 na nagpapalipa pa ang negosyo. And 1,000 pesos is already half a van of rice. And kahit hirap ang buhay, ibinigay nila para makatulong sa mga sundalo because they want to be identified.